Mabuting tao. Mabuting tao. Magandang buhay. Kumusta mga kapatid? Basa na po ba kayo ng pawis? Opo. Napakainit na ng panahon mga kapatid, di ba? Painit na ng painit. Hindi ako nagkakamali, umaabot na ng nasa 40 plus, no? 41 yata or something. Ang init sa atin, di ba mga kapatid? At ngayon nga ay pinagkaraos ng karamihan yung paggunita sa yung tinatawag na Holy Week, di ba mga kapatid? Ngunit sa atin, ng mga tumanggap kay Amang Iskopus, ay atin ang alam at naunawaan ang tunay niyang kapanganakan, ang tunay niyang pagkapako sa krus, ang tunay niyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang kanyang tunay na pagkamatay sa krus ay noong April 3, 33. Tama ba? 33 AD mga kapatid. At muli siyang nabuhay noong April 5. Tulad nating tao mga kapatid, at ito'y paulit-ulit ng binabanggit ng mga nagpapaalala, na kung paano ang ating petsa ng pagkasilang ay hindi nababago, ganun din ang petsa ng ating kamatayan. Hindi tulad mga kapatid ng ating kinaugalian na nababago ang petsa. Sa pagtuturo ng Espiritu Santo mga kapatid ay ito ang katotohanan. Na kung paano ang ating petsa ng kapanganakan ay yun na mismo, halimbawa katulad ng mga kapatid, January 3, yun ang aking talagang karal. Ngayon mga kapatid, di ba mainit na ang panahon? Kumusta naman yung ating pananampalataya? Nananatili bang mainit? Malamig? O maligam-gam? Malamig? Yung iba malamig, yung iba mainit. Di ba pag ganitong mainit ang panahon, anong masarap mga kapatid? Kape. Kape. Yung iba ang mga Pilipino kahit mainit, kape ang gusto, no? Pero yung iba ang kalimitan gusto talaga yung malamig. Yung kapangontra, di ba mga kapatid? Ngunit sana sa ating pananampalataya mga kapatid, mapanatili natin yung init at lamig ng ating pananampalataya. Dahil sabi ng Diyos, ayaw niya ng ang pananampalataya malahilingan or maligam-gam. Mabago-bago ang isip at walang paninindigan. Madaling nadadala ng mga mapanirang salita, mga mapangutyang salita mga kapatid. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. At congratulations sa mga kabataang gumraduate at gagraduate. Nakahinga yung mga magulang. Ilang linggong walang pabaon. Mas makakatipid kaya yung mga magulang? Hindi po. Hindi. Parang mas malaki gastos pag nasa bahay ang mga bata, di ba? Ngayon mga kapatid, ay muli araw ng linggo, kung saan ito ang itinakdang araw ng Diyos upang siya'y ay pagtipan sa Kanya. Upang ating siyang awitan, ating siyang papurihan. Ngunit lagi nating tatandaan mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay hindi tuwing araw lamang ng linggo. Always mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin nung kasing kahulugan ng pagsamba mga kapatid? Pagsunod. Dahil dito sa pagdalo natin sa simbahan mga kapatid, ito'y bahagi ng pagsamba sa Diyos. Bahagi ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At ito'y bahagi ng ating pag-aaral mga kapatid. Dahil sa paglabas natin dito mga kapatid, yung ating napakinggan ay dapat nating matutunan. Dahil maraming tao mga kapatid, nagiging palamuti lamang yung pagpasok sa santuario. Hindi lubusang naiintindihan bakit ba dapat? Ano bang ibig sabihin ng aking pagpasok sa santuario? Aawit lamang ba ako? Tatawag lamang ba ako? Kaya mag-escort. Upang makita ko lamang ba ang aking mga kapatid? Hindi ganoon mga kapatid. At tayo mga kapatid, may iba't iba tayong dahilan bakit tayo lumalapit sa Diyos. Merong iba lumalapit sa Diyos dahil ang bigat ng pinagdadaanan sa buhay. Merong ba lumalapit sa Diyos kasi dahil iniibig talaga nila ang Diyos, nandun yung kanilang pag-imitate makasunod sa kalooban ng Diyos. May kanya-kanya tayong dahilan bakit tayo narito ngayon. At yung iba may kanya-kanya ding dahilan bakit wala rito ngayon. Amen. Hindi natin alam kung ano yung kanilang dahilan. Kung yung bang kanilang dahilan ay acceptable. Kasi may kanya-kanyang dahilan, di ba mga kapatid? Minsan yung iba may sakit. Di ba hindi kayang pumunta talaga ng santuario. Yung iba naman may sakit din. Anong sakit?
katamaran, tinatamad bumangon, di ba mga kapatid? Lagi natin tatandaan mga kapatid, sa pasimula pa lamang ay itinuro na ng Diyos ang pagbibigay ng halaga sa Kanya. Di ba mga kapatid, nang likhay ng Diyos ang lupa, di ba mga kapatid? Sabi ng Diyos, sumibol ang lahat ng uri ng punong nagbubutil at nagbubunga. At sinabi niya sa tubig, magkaroon ng lahat ng uri ng may buhay. At nang likhay niya ang tao mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Ngayon, dalangin natin ang tao ng ayon sa ating wakas. Anong ibig sabihin mga kapatid? Kapag ang puno ay inalis mo sa lupa, ito'y mamamatay. Dapat ito'y magkaugnay mga kapatid. Dapat ito'y magkahukbo. Ganon din ang mga isda, ang mga nabubuhay sa tubig. Kapag ito'y inalis mo dito, iwinalay mo sa tubig ang isda mga kapatid, ito'y mamamatay din. Ganon din ang tao mga kapatid. Kapag nawalay sa Diyos, kapag lumalayo sa Diyos, ay unti-unting namamatay. Hindi lamang ang pisikal na katawan, lalo tigit ang ating espiritu. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, ang ating ebanghelyo para sa umagang ito ay magmumula sa sulat ni Mateo. Ang kabanata ay 8. Ang kabanata ay siyam, ang talata ay siyam hanggang 13. Ang pagkatawag kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang tao ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumundig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Ngunit narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. At hayaan niyong basahin ko mga kapatid ang nasa sulat naman ni San Lucas, chapter 5, verse 27. Upang makita natin mga kapatid, ano yung pagkakaiba at ano yung mahalagang aral na nandito sa ibang aklat. Ang pagkatawag kay Levi. Diba dito pangalan ng iba mga kapatid. Sa una, Mateo at dito. Dahil nga mga kapatid, ang Diyos ay nagbibigay ng spiritual name. Kagaya ni Simon Pedro mga kapatid. Ang kanyang pangalan ay Simon, ngunit siya'y tinawag ng Diyos na Pedro. At kagaya ni Jacob mga kapatid, siya'y tinawag na Israel. Wala, share ko lang mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, pagkatapos dito ay lumabas si Jesus. Nakita niya ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magmagsisi. Ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Diba? Si Levi or si Mateo. Si
Sino ba si Levi or si Mateo, mga kapatid? Si Mateo or si Levi ay isang apostol ng ating Panginoong Kristo. At ayon doon sa kwento, si Mateo ay isang maniningil ng buwis. At nung panahon yun, mga kapatid, ang gobyerno nakasakop, sumasakop sa Israel ay kurap. Kaya naman itong si Mateo ay isang makasalanan sa paningin ng maraming tao. Ngunit siya'y tinawag ng Diyos, mga kapatid. Kagaya natin si Mateo, mga kapatid. Tayo man ay makasalanan din. Tayo man ay nagkakamali din. Tayo man ay may mga pagkukulang din. Sila'y naging tao na tulad natin, mga kapatid. Normal na tao, kagaya natin. May katangian, meron ding kapintasan. Ngunit hindi yun hadlang, mga kapatid. Hindi naging hadlang ang kapintasan, hindi naging hadlang ang kapintasan ng isang tao upang siya'y bigyan pagkakataon ng Diyos. Amen. Amen. Kagaya natin, mga kapatid, tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang mapabilang sa kanyang mga anak, upang mapabilang sa kanyang bibigyan ng katawang panglangit. Ngunit sino ang tatagal? Sino ang nanatili, mga kapatid? Si Ama ang nakakaalam. Kung minsan, mga kapatid, parang nakakaramdam tayo ng pagkaginti sa ating sarili. Parang minsan naiisip natin parang hindi ko deserve maglingkod sa Diyos. Parang hindi ako karapat-dapat. Naalala niyo, mga kapatid, yung isang publikano at isang Pariseo. Nung sila'y nananalan, hindi man lamang makatingala sa langit yung isang makasalanan dahil alam niya sa kanyang sarili siya yung makasalanan. Ngunit lagi nating tatandaan, mga kapatid, kahit na ikaw pa ang pinakamakasalanan tao sa mundo, may habag na ibinibigay ang Diyos. May pagkakataong ibinibigay ang Diyos sa atin. Amen. Amen. Dahil ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay yung ating puso. Tinitingnan ng Diyos, meron ba tayo sa Kanya? Meron bang pag-ibig na nananahan sa ating puso? Meron bang kalinisang nananahan sa ating puso? O ang umiiral dito ay poot, ngit-ngit, galit, sama ng loob, mga kapatid. Dahil ang mundong ito ay pasama na ng pasama, mga kapatid. Ganun rin ang tao. Ang gawa ng tao ay pasama ng pasama. Minsan nga, nasa bahay din natin. Minsan, kapitbahay mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, magulang mo, biyanan mo, asawa mo, di ba, mga kapatid? At sa ating pagsisikap na makasunod sa Diyos, minsan ito yung nagiging hadlang. Di ba, mga kapatid, minsan nahahawa pa nga tayo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat tayo sa ating nakakasalamuha. Mag-ingat tayo sa isang taong mayroong masamang ugali dahil baka tayo yung mahahawa. Nakakahawa yung mga kapatid. Lalo na kapag umiiksi na yung ating pagtitimpi. Umiiksi yung ating pasensya. Di ba, mga kapatid? Tulad ng mga naging apostol, mga kapatid, katulad din nila tayo. Tulad nila tayo, sila man ay mayroong ding kapintasan. Ngunit meron din silang katangian, di ba, mga kapatid? Kagaya ni Pedro, mga kapatid, si Pedro, umitin ang ulo ni Pedro. Magagalit din si Pedro. Di ba, kagaya din natin, sino dito magagalit din? Mahaba ng marami. Sana nga, mga kapatid, yung iba ay talagang mahaba ang pasensya. O baka naman kayo yung pinagpapasensyahan. Sana naman ay kayo yung nagpapasensya, mga kapatid. Diba si Pedro, naalala nyo? Nung ang Panginoong Kristo ay hinuli ng mga sundalong Romano, bumunod siya ng tama, tapos tinaga yung isang sundalo, tinaga sa dahilan. Gusto nyo tagain ko kayo? Dito lawa ako. Kagaya ni San Pablo, mga kapatid, noong panahon yun ay masasabi natin siya ang isa sa mga naging masamang tao noon. Si Apostol Pablo, mga kapatid. Bakit? Dahil siya'y mamamatay tao. At hindi lamang simpleng tao ang kanyang pinapatay, mga tagasunod pa ni Kristo. Amen. Amen. Ngunit siya'y binigyang pagkakataon ng Diyos, mga kapatid. Siya'y tinawag ng Diyos, mga kapatid. At siya'y naging isang masigasig at matigas na lingkod ng Diyos. At nang kanyang maintindihan ang kanyang pagkakamali, mga kapatid, igilugol niya ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Kristo.
Amen. Purihin ang Diyos. Dahil kung minsan ganyan ang ginagawang pagkilos ng Diyos sa atin, mga kapatid. Minsan, kapag tayo hindi nakikinig, hinahayaan tayo ng Diyos na magkamali. Dahil sa ating pagkakamali, minsan doon tayo natututo. Amen. Diba sabi nga nung iba, experience is the best teacher. Pero sabi ko na mga kapatid, God is the best teacher. Amen. Father Scopus is the best teacher. Kasi yung karanasan mga kapatid, yung experience, kasangkapan niya ng Diyos. Amen. Kasangkapan niya ng Diyos upang tayo matuto. Upang tayo mamulat sa ating pagkakamali. Kaya nga sabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral. At kanyang pinarurusahan upang mabuksan ang pananaw. Amen. Kahit ang mga apostol, mga kapatid, kahit kung sila'y nabuhay, sila man ay nagkamali. Sila man ay nagkasala. Sila man ay nakagawa din ng pagkukulang. Diba si Pedro, mga kapatid? Ang sabi niya sa Panginoong Kristo, hindi ko po hahayaang gawin iyan sa inyo kahit buhay ko pa ang kapalit. Ngunit nang huliin si Kristo, mga kapatid, anong ginawa ni Pedro? Tumakas. At nang may nagtanong sa kanya, di ba kasama ka din ni Jesus? Hindi ko nakikilala ang taong iyan. 3 beses niya pang itinanggi. Ngunit pinagsisihan niyo ni Pedro, mga kapatid. At mula noon, na-realize din niya. At mula noon, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na yun uulitin. Amen. Purihin ng Diyos. Ganon din si Pablo, mga kapatid, di ba? Noong una, siya'y nag-uumpisang mag-misyon, talagang siya'y may kabagsikan, talagang siya'y may katapangan, at siya'y nakikipagtalo pa upang maipakilala lamang niya ang pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit sa paglipas ng panahon, mga kapatid, naintindihan niya na yung palang pakikipagtalo ay walang magandang idudulot. Kaya naman ang siya'y sumulat kay Timoteo ay ito ang kanyang payo sa mga kabataan. Huwag kayong makikipagtalo o huwag kayong makikipagtalo ng walang makuluhan. Sapagkat ito'y walang magandang maidudulot. Amen. Purihin ng Diyos. Di ba kaya nga yung mga matatanda, lagi silang nagpapaalala, lalo na sa mga kabataan. Sa kanilang mga anak, huwag mong gawin yan. Hindi mo dapat gawin yan. Sinasabi ko sa iyo, ganito ang mangyayari sa iyo. Dahil sabi ko ng marami, papunta pa lang kami, pabalik pa na kayo. Sabi ng iba, ba't di nagkasalubong? Lumihis ng daan. Papunta pa lang yung kabataan, pabalik na yung matatanda. Dahil yung ginagawa pa lang namin ngayon, ay nagawa nyo na. Yung pinagdadaanan pa lang namin ngayon, ay nalampasan nyo na. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya nga ang turo ng Diyos sa atin, igalang natin ang ating mga magulang. Dahil minsan nagiging makitig ang isip ng kabataan, hindi nila agad naiintindihan yung sinasabi ng kanilang magulang. Naalala ko na naman ng tatay ko, mga kapatid. Sabi ng tatay sa amin, ayan, nandiyan ang bigas, nandiyan ang pangulam, nandiyan ang pera. Pag hindi kayo nagsaing, hindi kayo makakakain. Totoo naman, di ba, mga kapatid? Kapag tayo naging tamad, tayo din ang aanin noon. Dahil sabi nga, kung anong ating tinanim, siya nating aanihin. At ganoon din naman ang sinasabi ng Diyos. Kung ano ang ating ginawa sa ating kapwa, ganoon ang ginawa natin sa Diyos. At kung anong ginawa natin sa Diyos, ganoon din ang ibabalik sa atin ng Diyos. Kung ano ang panukat natin ginamit sa ating kapwa, yun din ang gagamiting panukat sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, yung pagkatawag sa atin ay mag-Scopus. Umpisa pa lang yun. Diba lagi natin narinig sinasabi ng Ama, ang ating puhunan, hirap, sakit at pagtitiis. Maraming tinawag, ngunit kakaunti ang hinirap. Hindi natin alam dito, mga kapatid, sino ba ang kabilang sa hinirang at sino ba ang kabilang sa tinawag lamang. Kasi ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon, ngunit ang tao ang nagkukulang. Kaya nga, madalas kong nasasabi, mga kapatid, huwag nating pagsamantalahan ng Diyos. Ngunit samantalahin natin yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen. Habang tayo malakas pa,
habang malinaw pa ang ating pandinig, habang tayo nakakakilos pa, habang tayo mayroon pang magagawa, gawin na natin. Ibigay na natin yung ating sarili sa Diyos. Dahil yan ang hinihingi sa atin ng Diyos. Di ba sabi nga doon sa isang bahagi nating binasa, habag ang nais ko, hindi hain. Nang ibig sabihin, pagsunod ang nais ko, mga anak. Yung pagsunod ninyo, hindi yung mga handog. Kagaya ng unang panahon na paghandog ng mga tupa, hindi ganun mga kapatid. Dahil ang hinihingi sa atin ng Diyos, ang ihandog natin yung ating sarili. At upang may handog natin yung ating mga sarili, mga kapatid, kailangan natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Hindi madali, mga kapatid. Hindi madali, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga ito yung inilarawan tulad sa pagpasok sa makipot na pintuan. Hindi madali, mga kapatid. Inilarawan sa pagpasok sa isang makipot na pintuan. Maraming susubok na pumasok, ngunit hindi lahat ay makakapasok. Mayroong mga lalabas kasi nahihirapan. Ganyan, mga kapatid, ang pagtanggap kay Amang Escortus. Ganyan ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan tulad sa pagpasok sa makipot na pintuan. Dahil hindi lahat makakatagal sa init ng apoy. Ano yung init ng apoy, mga kapatid? Hindi lahat kayang tumagal sa pagsubok. Kasi kapag tayo sinusubok, mga kapatid, nagtitiis tayo. Kagaya na lamang yung mga kinaugalian natin. Yung masamang ugali mayroon tayo na kapag may gumagawa sa atin ng masama, ginagantihan natin noon. Pero ang turo ng Ama, huwag natin gagantihan ng masama. Ayun, lagi kang nasusubok dyan, lalong-lalo na sa bahay natin, sa anak natin, sa magulang natin, sa asawa natin. Di ba, mga kapatid? Sa kapitbahay natin. Nasusubok tayo ng Diyos. Hindi ko na kaya magtiis. Ngayon, susundin mo yung iyong sarili, papatulan mo. Diba? Hindi ganun kadali, mga kapatid. Simpleng bagay pa lamang yun, mga kapatid. Ngunit marami tayong kailangan pagtiisan. Diba, ang sabi nga, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo, dahil yun naman ang gusto sa atin ng mga Escortus. Diba, ang sabi doon, mga kapatid? Ang sabi sa verse 29, mga kapatid, si Jesus ay hinandugan, mali. Sa Mateo, mga kapatid, nang tawagin niya si Mateo, diba sabi niya, sumunod ka sa akin. At sumunod nga si Mateo, mga kapatid. Ganun ang hinihingi sa atin ng Diyos, mga kapatid. Kaya tayo tinawag upang mabuhay yung ating pananampalataya. Dahil yung ating pananampalataya noon, patay. Walang kalakip na pagsunod. Kung sumusunod man, maisipan lamang. Doon pa nga lamang sa pagsisimba, di ba, mga kapatid? Madaming nasusubok yan kahit tumanggap na kay Ama. Nagiging kontento na doon sa tumanggap, pero yung pagsisikap, wala na, kapatid. Amen. Purihin ng Diyos. Mapalad nga tayo, mga kapatid. Mapalad tayo dun sa pagkakataon tayo nakasumpong sa Espiritu Santo. At tayo nakasumpong kay Amang Escortus. Doon pa lamang isa na yung parang nakatagpo tayo ng isang perlas na mahalaga. Para tayo nakatagpo ng isang ginto na napakahalaga, mga kapatid. Doon natin mailalarawan yung ating pagkasumpong kay Amang Escortus. Bakit, mga kapatid? Sa dami-dami ng tao, mga kapatid, sa Pilipinas pa nga, sa dami-dami ng tao, kabilang tayo sa nakasumpong kay Amang Escortus. Amen. Lahat naman ng tao bibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Ngunit ang tao ang umaayaw. Ang tao ang tumatanggi. Amen. Kaya nga, mga kapatid, tayo sa ating mga sarili ang nakakalam. Saan ba tayo nang binilang? Kabilang ba tayo doon sa tinawag lang? O kabilang tayo doon sa hinirang? Sana, mga kapatid, sa hinirang. Dahil masasabi natin tayo'y kabilang sa mga hinirang at hindi sa tinawag lang. Kung tayo'y susunod sa Diyos, hanggang saan, mga kapatid? Hanggang leeg. Biro lang. Hanggang kamatayan, mga kapatid. Kung tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos, hanggang kamatayan. Kung masusunod natin hanggang wakas, yung labing isang batas panlinis.
Kung may sasakatauhan natin yung 7 Espiritu ng Diyos, yung 7 handog ng Diyos sa atin, na kailangan din natin ihandog pabalik sa Diyos. Amen. Purihin ng Diyos, kailangan nating ibigay pabalik sa Diyos. At paano natin ibibigay yung pabalik sa Diyos, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Dahil yung ating pananampalataya, mga kapatid, sabi nga, tulad sa ginto, susubukin niya ng Diyos. Padadaanin ng Diyos apoy. Maraming pagsubok tayong pagdadaanan sa buhay. Titingnan ng Diyos sino ang mananatiling tapat. Titingnan ng Diyos sino ang mananatiling nagtitiwala, naniniwala, at sumusunod sa Kanya. Amen. Dahil yun ang kahulugan ng pananampalataya o pananalig sa Diyos. Nagtitiwala ka, naniniwala ka, at sumusunod ka sa Kanya. Titingnan ng Diyos hanggang kailan kasusunod. Titingnan ng Diyos kung ikaw ay may natututunan na. Lalong-lalo na doon sa mga magulang at mayroong responsibilidad sa buhay. Diba? Nilarawan pa nga yan ng Diyos sa iba't ibang klase ng lupa. Mayroong tabing daan, mayroong mabatong daan, matawagan, at matabang lupa. Diba doon sa mga magulang, tayong mga magulang, minsan matcha-challenge tayo doon sa responsibilidad natin sa ating mga mahal sa buhay at doon sa ating paglilingkod. Ano ba ang ating ipapriority sa ating buhay? Ang Diyos ba? O ang ating mga mahal sa buhay? O ang mga pangangailangan natin dito sa buhay na ito, mga kapatid? Alam natin kung ano ang tama. Ngunit kung minsan hindi natin pinipili ang tama. Amen. Napipili at ginagawa natin yung alam nating mali. Dahil nga tayo nahihirapan. Sabi nga, habang tayo nasa tundang ito, tayo dumarain. Tayo nahihirapan at tayo dumarain. Totoo naman, mga kapatid. Isa nasasabi natin, Ama, ang hirap. Ama, tulungan mo ako. Ama, patnubayan mo ako. Ama, bigyan mong linaw ang aking isipan. Bigyan mo akong sapat na katatagan ng mga Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Dahil yun, tandaan natin, mga kapatid, yun ang nais ng Diyos sa atin. Kapag tayo kanyang tinawag, hinihingi ni Ama yung ating pagsunod. Hindi naman tayo hinihinga ng Ama ng pera eh. Diba? Hindi tayo hinihinga ng Ama ng pera. Ngunit hinihingi ng Diyos sa atin na tayo magtulungan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga sabi sa awitin, di ba, mga kapatid? Pagkat ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diba, mga kapatid? Sa dami ng problema sa buhay, minsan ay nakakapaiyak na lang, diba, mga kapatid? Sa dami ng problema natin sa buhay, sa Diyos, nakakapaiyak na lang minsan. Kasi kung minsan, hindi naman natin sinasabi sa ating kapwa, hindi natin maihinga sa ating kapwa-tao. At ito'y sinasabi na lamang natin ng sarilinan sa Diyos. At humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen. Kasi kung minsan, hindi kayang bigyang solusyon ng ating kapwa-tao, tanging ang Diyos na makakapagbigay ng solusyon. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pera ang problema ng tao, di ba? At hindi naman lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera. Hindi lahat ng problema, mga kapatid. Kung minsan nga, merong mga may sakit, hindi na kayang pagilangin ng doktor, hindi na kaya ng pera. Kaya ang ending, sa Diyos tumatawag. Sa Diyos lumana. Amen. At yan naman ang gusto sa atin ng Diyos. Matuto tayong lumapit sa Kanya. Pero ayaw ng Diyos na saka lamang tayo makakaalala sa Kanya. Saka lamang tayo lalapit sa Kanya kapag tayo walang-wala na. Kapag tayo mayroon ng sakit. Kapag tayo mayroon ng problema. Amen. Kaya nga tinuturo ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bago pumuti ang iyong mga buhok. Bago manlabo ang iyong mata. Bago mabumi ang iyong mga ngipin. Bago manghina ang iyong mga tuhod. Sa madaling salita, habang ikaw ay malakas pa, habang bata ka pa, habang mayroong itang kaya,
Amen. Purihin ng Diyos. Dahil kung minsan, dahil sa dami ng problema, inuuna natin yung ating, masolusyonan yung ating mga problema, nakakalimutan natin ng Diyos. Nakakalimutan natin ng Diyos. Hindi natin yan maitatanggi, mga kapatid. Wala tayong maililihim sa Diyos. Maaaring mailihim natin sa ating kapwa-tao, pero hindi natin maililihim sa ating Diyos. Amen. Ngayon nga, mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng Diyos ay yung pagsunod. Yung pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Dahil kung minsan nagiging hadlang yung ating mga mahal sa buhay. Diba, minsan sa kabataan, hindi pinapayagan ng magulang magsimba. Ay, ano ka na lang dito sa bahay nang mapakinabangan ka. Maglinis ka, maglaba ka. Ganun din, minsan, diba, sa mga mahal natin sa buhay. Hinahadlangan tayo upang magawa natin yung alam natin mabuti. Hinahadlangan tayo ng ating trabaho. Ay, naku, madami akong bayarin. Saka na ako magsisimba. Kailangan kong magtrabaho ngayon. Amen? Di ba, minsan yan ang nagiging hadlang sa ating buhay. At yan tayo masusubok ng Ama. Hanggang kailan tayo susunod? Kapag lamang ba tayo nakakatanggap ng kasaganaan? O kahit na tayo naghihirap na? Yan, mga kapatid, tinitingnan sa atin ng Diyos. Sino ba dito ang mapapabilang sa mga tinawag lamang? O sino dito ang mapapabilang sa mga hinirang? Amen. Kagaya, mga kapatid, mula naman sa sulat ni Lucas chapter 9 verse 57. Paano ba ang pagsunod sa Diyos? Ang sabi dito, mga kapatid, mula sa chapter 9 verse 57 to 62. Pagsunod kay Jesus. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubad, may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, pumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-araro at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari." Purihin ng Diyos. Diba, mga kapatid? May mga nagnais sumunod sa Diyos. Ngunit may tayong kailangang iwan. Mayroon tayong kailangang isang tabi. Diba, kagaya ni Mateo, nung siya'y tinawag ng Diyos, sinabing sumunod ka sa akin, iniwan niya ang lahat. Simpleng bagay ng mga kapatid. Ngunit tayo, ngayon tayo tinawag ni Amang Iskotus, ano ang kaya nating iwan? Ano ang kaya nating ipagpalugi para sa Diyos? Diyan tayo masusubok ng Diyos. Hindi naman porket sacerdote sila lang yung naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo, mga kapatid, ay lingkod ng Diyos. Lahat tayo ay tagapaglingkod ng Diyos, mga kapatid. At kung nais nating sumunod sa Diyos, may mga kailangan tayong ipagpalugi. Unang-una, kailangan na nating iwan yung ating lumang isipan, yung luma nating pagkatao. Kailangan nating iwan yung ating lumang langit at lumang lupa. Unang-una, yan ang kailangan nating iwan, mga kapatid. At kung minsan may mga kailangan tayong isang tabi, lalo na yung mga bagay na ating labis na pinapahalaga. Na yung pera, mga kapatid. Pera, unang-una, kailangan natin yan, mga kapatid. Ngunit hindi natin dapat ibigin. Diba yun ang sabi? Walang aliping makapaglilingkod at makaiibig ng sabay sa dalawang Panginoon. Isang Panginoon lamang ang dapat mong ibigin at yung isa kailangan mo lang kailanganin. Amen. Ang pera kailangan lamang natin kailanganin. Hindi natin dapat ibigin. Dahil ang sabi, mga kapatid, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng maraming kasalanan.
Sinong kilala niyong apostol, mga kapatid, ang maibigin sa salapi? Si Judas, mga kapatid. Diba si Judas? Alam natin si Judas ay maibigin sa salapi. At masasabi natin ito'y kanyang kapintasan. Pero siya'y tinawag ng Diyos. Amen. Siya pa nga yung naging treasurer, mga kapatid. Ganun ang ibinibigay na pagkakataon sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ngunit anong nangyari kay Judas? Hindi niya tinalikuran yung kanyang pagiging maibigin sa salapi. Kaya nangyari, mga kapatid, siya yung naging kasangkapan ng Diyos sa pagkakanulo sa kanya nung siya'y nagkatawang tao. Ganon din tayo, mga kapatid, kapag hindi natin iniwan yung ating mga pangit na pagkatao, yung mga pangit nating kinaugalian, maaaring tayo maging kasangkapan ng Diyos sa hindi magandang bagay. Maaaring lahat tayo kasangkapan ng Diyos, ngunit nakadepende yan sa atin. Kung tayo may magandang asal, kung meron tayong magandang ugali, maaaring sa magandang bagay tayo gamitin ng Diyos. Ngunit kung meron tayo, kung paghaharihin natin yung masamang ugali, meron tayo, maaaring doon tayo gamitin ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid. Sinabi ko na sa inyo. Ang Diyos ay patuloy na nagbibigay pagkakataon. Amen. Anong patunay, mga kapatid? Yung magising ka sa umaga, mga kapatid, isang panibagong pagkakataon yun. Isang panibagong pag-asa yung ibinibigay sa iyo ng Diyos upang magbago tayo. Kasama po ako, mga kapatid. Lahat tayo, mga kapatid. Dahil lahat tayo mayroong pagkakamaling nagagawa. Lahat tayo ay nagkakasala araw-araw. Hindi sa lahat ng pagkakataon na susunod natin yung 11 batas malinis. Lalong-lalo na kung tayo magagalitin. Laging umiinit yung ating ulo. Sumasabay sa init ng panahon. Lalo na kapag hirap yung magpasok ng pera. Yung kahit na anong trabaho mo, kahit na anong effort mo, kulang na kulang pa rin. Nakakainit ng ulo, di ba, mga kapatid? Ang dami mo nang hinahabol na bayarin. Ang dami mo ng utang na hindi nababayaran, di ba? Nakakapuno na, nakakapagod na. Ngunit lagi nating tatandaan, mga kapatid, kung minsan ito'y ginagamit ng Diyos upang tayo makaalala sa Kanya. Upang tayo tumawag sa Kanya. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya naman, di ba, tulad ng mga apostol, mga kapatid, nang sila'y tawagin ng Diyos, pinanindigan nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. Yung kanilang ipinangako sa Diyos. At ganoon din tayo, mga kapatid. Maaaring karamihan sa atin ay mayroong pangako kay Amang Iskopos. Ganoon din, di ba, ang ating punong ministro, si Reverend Tabi. Anong kanyang ipinangako kay Amang Iskopos, mga kapatid? Ama, tutulungan kita. Tutulungan kita para may pakilala ang iyong ministeryo. Para may pakilala ang iyong bagong pangalan. Amen. At hanggang ngayon, mga kapatid, ito'y ginagawa at pinapanindigan ng ating punong ministro kahit na madaming hirap, kahit na maraming pagsubok sa buhay. At ganoon din tayo, mga kapatid, meron din tayong pinagdadaanan sa buhay. Tinitingnan sa atin ng Diyos hanggang kailan tayo maninindigan. Mayroon bang hangganan yung ating paninindigan, mga kapatid? Sana ang maging hangganan nito ay ang ating kamatayan. Sana yun yung maging hangganan, mga kapatid. Lagi kang narinig sa ating kay Elder Tabi, mga kapatid. Madalas kong marinig sa kanya, tayo'y susubukin ng Diyos sa kung ano yung ating sinasabi. At sa kung ano yung ating ipinangako sa Kanya. Amen. Totoo naman, mga kapatid. Titignan ng Diyos kung hanggang kailan natin tutupin o hanggang kailan natin susundin yung ating sinasabi, yung ating ipinangako sa Kanya, mga kapatid. Madami bang naging hadlang, mga kapatid, kay Reverend Tabi upang magawa niya yung kanyang pinangako? Marami, mga kapatid. Unang-una na dyan yung kahirapan sa salapi, mga kapatid. Madaming pwedeng naging hadlang, pero hindi hinayaan yun ang ating punong ministro na maging hadlang, mga kapatid. Amen. Dahil din yun sa inyo, mga kapatid. Dahil yun sa inyong pagtulong. Dahil yun sa inyong pag-ibig, mga kapatid. Dahil yun sa inyong bukas na palad. Sa inyong mabuting puso, mga kapatid. At napakalaking bagay nun. Yung ating pagtutulungan, yung ating pagdadamayan, yung ating pagmamalasakitan. Kagaya ngayon, mga kapatid, ang ating punong ministro, kung hindi ako nagkakamali, sila ay nasa Infanta, Quezon. Nandun sila kay Sister Rochelle
Dahil ginaganap niya pa din yung kanyang pangako sa Ama na hanggang doon ay makapagpatayo ng santuaryo, may mga makatanggap kay Amang Scotus, may makakilala kay Amang Scotus. Amen. Butihin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, samantalahin natin yung ating pagiging mapalad. Samantalahin natin yung pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sumunod na tayo hanggang tayo makasusunod. Maglingkod na tayo habang tayo makakapaglingkod. Dahil hindi doon natatapos mga kapatid sa ating pagtanggap sa Kanya. Kailangan tayo sumunod. Lalong-lalo na kung tayo matagal na kay Amang Scotus. Dahil baka tayo mapatulad mga kapatid sa isinumpang puno ng higos. Alam niyo lang nangyari ito mga kapatid? Habang naglalakad ang ating Panginoong Jesucristo, may nakita siyang isang puno ng higos. Lumigit-ligit siya, tinignan niya sa paligid kung may bunga. Malago, pero na kanyang tingnan, hanapan ng bunga, wala siyang nakita. At dahil doon mga kapatid, ito'y sinumpa ng Panginoong Jesucristo. Ang nangyari, natuyo mga kapatid. Bakit mga kapatid? Malago, pero walang bunga. Ayaw ng Diyos sa kanyang iglesia ng ganon. Marami, ngunit walang bunga. Walang pagbabago, masama pa din ang ugali. Ayaw ng Diyos sa ganon sa atin mga kapatid. Ay nais ng Diyos sa atin, nung tayo tumanggap sa Kanya, mayroong nababago sa atin kahit paunti-unti. Amen. Hindi yung kagaya natin mga kapatid, halimbawa ay tayo grade 1 ngayon. Pero tayo na grade 6, pag grade 1 pa din yung ating alam. Hindi natutuwa ang Diyos doon mga kapatid. Ang nais ng Diyos sa atin, kung tayo Kanyang dinidilingan, unti-unti tayong lumalago at nagbubunga. Amen. Purihin ng Diyos. Ang sabi nga mga kapatid sa Hebreo, chapter 6, verse 8 to 7, mga kapatid. Ganito sa atin. Pinagpala ng Diyos ang lupang matapos sumanggap ng masaganang ulan ay sinisimulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung wala o kung mga dawag at halamang matinig ang sumibol doon, walang kabuluhan ng gayong lupa at susumpay ng Diyos at sa wakas ay susunod. Pero niya mga kapatid. Di ba ganyan yung sa literal? Kapag ang isang lupa ay dinidiligan ng isang mag-aalaga noon, at puro damo lamang yung sumibol, hindi sumibol yung binhi. Di ba? Anong nangyari? Tinatabas na lamang. Hindi natutuwa yung mag-aalaga. Ganon din ang Diyos sa atin mga kapatid. Kung tayo mistulang lupa na Kanyang dinidiligan, gusto niya tayo lumalago. At sa ating paglago, umuunlad din yung ating kaalaman. At habang tayo umuunlad ng kaalaman, mas lalo tayong natututo at nagiging mabuti. Amen. Purihin ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo nagiging marami lang ang alam, pero hindi tayo nagiging matalino. Dahil ang tunay na matalino mga kapatid, inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang dadami tungo sa kasamaan. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, sa ating pagkatanggap kay Amang Scotus, sigapin nating makasunod hanggang wakas. Hindi ito magiging madali mga kapatid. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo. Ngunit ang sabi ng Ama sa atin, walang salitang mahirap sa isang taong masunurin. Dahil kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto mo ang isang bagay kahit mahirap, pipilitin mong makuha. Pero kapag ayaw mo mga kapatid, wala kang gagawing pagkilos. Sino dito gustong pera mga kapatid? Lahat tayo mga kapatid, huwag tayo magpakaipokrito. Lahat tayo nais ng pera. Pero hindi naman ganun kadaling kumita ng pera, di ba mga kapatid? Kailangan nating paghirapan. Di ba gusto natin ng pera? Kapag gusto natin ng pera, gumagawa tayo ng paraan, di ba? Huwag sana yung maling paraan na tayo nagnanakaw, tayo nangungupi, tayo nagdadaya. Huwag naman sana yung ganun pamamaraan. Sa malinis na paraan, di ba mga kapatid? Ganun din yung paghahangad natin ng buhay na walang hanggan mga kapatid. Di ba meron yung sabi sa isang kanta, mga kumakalat na balita na ang kaligtas ay madaling makuha. Bago maniwala, mag-isip-isip ka muna. Bakit maraming sekta na nangaral ganun eh. Tawagin mo lamang ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ligtas ka na. Yun yung maling balita mga kapatid. Kulang yun.
Maaaring nung panahon ng Panginoong Kristo, tama. Pero sa ating panahon, mga kapatid, hindi na sapat yung pagtawag. Kailangan nating sumunod sa Diyos. Kailangan nating umibig sa Diyos. At ang tunay na umiibig sa Diyos, may kasamang pagsunod. May kasamang pagpapasako. Yun yung tunay na pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Yun ang tunay na pagsamba, paggalang sa Diyos. Amen. Lagi nating tatandaan, hindi nagiging sapat yun. Kahit pa ako, mga kapatid, kung ako isang tagapangaral, pero ako naman hindi sumusunod, kaya mga iskopos. At hindi ko din sinusunod yung aking ipinapangaral, maaaring ako hindi kabilang, mga kapatid, sa magkamit ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya yung basahin ko sa inyo, mga kapatid, sa sulat ni Mateo. Ang sabi dito, mga kapatid, sa chapter 7, verse 20 to 23. Kailan may hindi ko kayo nakikilala? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Amen. Purihin ang Diyos. Pero yun, mga kapatid, nangangaral yun, ha? Nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga kababalaghan sa pangalan ng Diyos. Pero hindi sila kilala ng Diyos. Amen. Hindi sila kilala ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi din nila kilala ang Diyos, mga kapatid. At hindi nila kinilala ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga diba sabi, kung anong panukat na ating ginagamit sa ating kapwa, ganoon din yung panukat na gagamitin sa atin ng Diyos. Hindi natin inibig ang Diyos, hindi natin kinilala ang Diyos, ganoon din ang gagawin sa atin ng Diyos. Maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Dahil ang tunay na pagkilala sa Diyos, mga kapatid, ay dito natin mababasa sa sulat ni Juan, mga kapatid. Ang sabi sa chapter 2, verse 3, mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos sa unang sulat ni Juan, chapter 2, verse 3. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway na naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Amen. Purihin ang Diyos. Kaya naman, mga kapatid, sana'y naging malinaw sa ating lahat. At sana'y ating matutunan ng lubusan, mga kapatid, yung pagsunod kay Amang Iskopos. Ang pagsunod sa kanyang mga batas, mga kapatid. Naalala ko, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, si Lord Ortiz ang ginamit. Nung nauna, mga kapatid. Ang sabi ng Ama sa mga naunang kapatid, ilagay ninyo sa harap ng aking templo ang aking bagong pangalan, ang aking batas panlinis at ang aking pitong halito. Yun ang sabi ng Ama, mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, correct mo if I'm wrong, mga kapatid. Si Lord Ortiz ang ginamit. At ang ginawa ng mga kapatid, nagpagawa sila ng batas panlinis at ng pitong handog, tapos yung pangalan. Ang sabi ng Ama, mga kapatid, hindi yan ang ibig kong sabihin, mga anak. Ngunit matalino ang inyong ginawa. Dahil ang nais ng Ama, mga kapatid, itong sa templong ito natin ilagay. Yung kanyang pangalang, kalinis-linisan, yung 11 batas panlinis, at yung 7 handog. Yun ang gusto ng Ama, mga kapatid. Ilagay natin sa templong buhay, mga kapatid. Yun ang purpose nun, yun ang history, mga kapatid. Bakit yan ay nandiyan sa Bible? Pero ang nais talaga ng Diyos, mga kapatid, hindi lamang natin isaulo. Huwag lamang nating sauluhin yung batas panlinis, yung 7 handog. Dapat din nating isapuso. Amen. Dahil kapag nasa puso natin yan, mga kapatid, ating isasagawa. Ating isasagawa. Amen. Purihin ng Diyos. Yan ang mabuting balita, mga kapatid, para sa umagang ito. Sana maging matatag ang bawat isa sa mga pinagdadaanan sa buhay. At kung tayo nakakaramdam ng panghihina, huwag nating kakalimutan tumawag sa Diyos. Huwag nating kakalimutan humiling kay Amang Iskopos. Ama, bigyan mo ako ng malinaw na isipan. Ama, tulungan mo akong maging matatag
Tulungan mong maging malakas ang aking puso. Ama, tulungan mo akong maunawaan bakit nangyayari ang mga ganito sa aking buhay. Alam ko, Ama, na ito'y mayroong aral kang nais ipaunawa sa akin. May gusto kang ituro sa akin. Sana'y aking mapagtagumpayan. Amen. Purihin ang Diyos. Yan na mabuting balita, mga kapatid.